Good news para natong mga motorista, posible nga dunay oil price rollback nga ipatuman sunod semana. Posible ang price rollback nga 4 pesos and 50 centavos hangtod 5 pesos kada litro para sa diesel ug gasolina. Base na sa price development sa Asian benchmark as of Thursday. Ninaog ang presyo sa krudo sa world market tungod sa paghinay sa geopolitical risks o tensyon sa ubang nasod. Ang tensyon mao'y hinungdan sa pag-ubos sa supply premium. Karong dili na kaayo init ang sitwasyon, adunay pag-us-us sa presyo sa diesel o gasolina sa Asia. Bisag good news ang oil price rollback, duna po'y bad news para sa mga driver. Suspended gihapon ang fare hike nga naaprobahan ni adtong March pa. Ang ingon ni Department of Transportation Acting Secretary Giovanni Lopez, bisan pa og suspended gihapon ang fare hike, duna daw ihatag nga 12 pesos discount kada litro sa krudo ang gobyerno para sa mga public utility jeepney o UV express drivers sugod sa August 15. Dugang pa niya, makadaginot o makasave daw og hangtod 1,800 pesos ang qualified drivers para sa ilang krudo. Gamiton daw pod sa Department of Transportation ang 1.5 billion pesos ubos sa Public Transportation Modernization Program para sa amortization assistance. Kani bahin gihapon sa petrolyo, nadakpan sa entrapment operation ang usa ka lalaki gikan sa Liloan, Cebu human nasakpang na maligya og baratong diesel. Ang baligya manggod niya sa diesel tag 53 pesos lang kada litro. Maong naa siya'y na ilad nga nipalit og balig 5.3 million pesos. Para sa detalye ana mo balita si One News correspondent Dale Israel live gikan sa Cebu. Dale, bay, unsa may istorya ani? Ang hapon, Chiki, usa nga kalalaki ang gidakop sa mga ahente sa National Bureau of Investigation on NBI Central Visayas human gingong nagsaad og barato nga supply sa diesel nga miabot sa kapin sa 5 ka milyon ka piso ang panglimbong batok sa usa ka negosyante. Gipaila ang suspect nga si Crusaldo Fernandez Bastida sa barangay Kotkot, Liloan, Cebu. Gidakop siya atol sa entrapment operation nga gipahigayon sa NBI dito sa SM J-Mall sa Mandawi City. Nagsugod ang operasyon human mangayo og tabang sa NBI ang reklamante nga si Ruel de Vera. Sumala sa reklamo ni atong July 26, nagbayad og siya og 5 ka milyon og 300,000 ka piso aron mopalit og 100,000 ka litro sa diesel nga gibaligya sa presyong 53 kada litro, mas barato kay sa presyo sa mga gasolinahan. Ipakita usab kuno sa biktima nga adunay negosyo ang suspect nga 811 equipment parts supply og adunay kunoy sobra nga supply sa industrial diesel apan wala gayud na deliver ang gisaad nga fuel. Hinuon nangayo pa kuno ang suspect og dugang nga 575,000 pesos tungod sa kalit kapag saka kuno sa presyo sa lana. Tungod niini midangop na ang biktima sa NBI. Ipagayon-dayon ang mga otoridad og entrapment operation o migamit og 100,000 nga marked money nga gidawat kuno sa suspect sa aktual nga transaksyon. Karon gidetine na ang suspect sa NBI Central Visayas headquarters didto sa Mandawi City. Giatubang siya ang kasong estafa ilawom sa Article 315 sa Revised Penal Code ug paglapas sa batas pambansa bilang 33 o illegal trading of petroleum products. Padayon sa investigasyon sa NBI kuno aduna pay mga nabiktima sa maong modus operandi o gipangita pa karon ang giingong konsabos sa suspect. Matod sa NBI 7 nga aduna pay daghan nga mga nabiktima sa maong illegal nga operasyon kay naapay nanawag nila nga para mosumbong. Gikan dinhi sa Cebu City, balik kanimo, Chiki. Daghan kayong salamat kanimo Dale Israel gikan sa One News Cebu. Tabi lang sa mga nangaon diha, nadugta na og halos dili na mailhan ang dagway sa 80 anyos nga lola sa dihang nakuha ang iyang lawas gikan sa septic tank sa usa ka subdivision sa Minglanilla, Cebu gahapon. Para dugang detalye, mobalita si News 5 Visayas correspondent John Aroa. Nagkulog nga galutaw sa tubig sa ilawom sa septic tank ang wala na'y kinabuhi nga 80 anyos nga babaeng senior citizen. Sa dihang nadiskubrihan kini kagahapon sa ilawom sa septic tank sa usa ka subdivision sa Minglanilla, Cebu. Nangabot sa dayon ang mga pulis o gikordon ang lugar sa mga taga-Soko. Naaratupad sa dalan ng septic tank sa usa ka abandonadong balay. Galisod sila pagkuha sa lawas. 4 ka tawo ang nagtinabangay para makuha ni. Yang nakuha na nakita nga nagsugod na kini og kadugta og halos di na mailan ang tiguang. Gisunod dayon kini sa body bag o gidala sa pulinarya.
Sa investigasyon sa Minglanilla Police, nahibaw-an nga 4 ka adlaw na ning na-missing. Giila siya nga si Glenda Angel. Itong lola na nawawala since a couple of days ago is meron pala siyang Alzheimer's, and then pala siya, naglakad-lakad, and then nahulog doon. We surmised that that septic tank was filled with rainwater. Probably she incurred injuries or she was not able to ahon na ba. So that's why she drowned. Ang istorya sa anak ni Nanay Glenda, Lunes sa kadlawon daw nawala ang iyang mama. Wala daw nila mabantay nga nigawas di sa ilang balay. Nadiindi na sila og pinangita kang Nanay Glenda. Okay daw tanang masakit panamatiman pag na maiwan mo na expect in ana, so ang amo ganing kanang mga past few days gani ikagabi jud mi manlakaw tabunok amo nang ganiro dito hoping nga bahala nagikuan lang dir basin nagkida lang dir ba na kuan sad namo ba murag nasa mi kanang kay kanang dapat jud more kuan pa jud unta mi atong. Nakuhaan pa og video si Nanay Glenda, pipila ka adlaw sa wala pa ni na missing, nagbarog sa pultahan, naglalantaw sa gawas sa balay. Meron namang SOCO na nag-i-investigate doon. We have ruled na hindi ito land, hindi ito foul play. Ito talaga isang accident. Wala na'y plano ang pamilya nga ipa-autopsy ang lawas si Nanay Glenda, kay kumbinsido sila nga why foul play nga nahitabo. Gipahinumduman sa mga otoridad, bantayan gyud og maayo ang mga ginikanan ug mga giatimang senior citizens nga naay sakit nga Alzheimer's para di na mapariya sa nahitabo kang Nanay Glenda. Kapatid, para sa 1PH, Janarua, News 5, Visayas! Gikumpirmar sa Department of Foreign Affairs nga nadawat na nila ang extradition request sa Amerika nga ma-extradite na o isurrender na sa ila si Kingdom of Jesus Christ o KOJC founder Apollo Kibuloy. Tungod ni sa mga kaso niyang child sex trafficking ug fraud. Base sa Philippine-US Treaty, Department of Foreign Affairs o DFA, ang unang point person sa maong request. Na-endorse na pod sa DFA ang extradition request didto sa Department of Justice. Daghang kasong atubangon sa US si Kibuloy. Gikasuhan siya og child sex trafficking ug sex trafficking pinaagi sa pagpuwersa, pagpanghadlok o pagpanlimbong o fraud. Apil pod ang conspiracy, marriage ug visa fraud, money laundering ug cash smuggling sa mga gikaso kang Kibuloy. Gi-deny niya ang tanan. Ilawom sa treaty sa Pilipinas ug Amerika, obligado ang gobyerno nga iproseso ang extradition request. Naaresto si Kibuloy diri sa Pilipinas niadtong September 2024. Sa karon tuwa siya sa Pasig City Jail tungod sa kasong qualified human trafficking. Patay ang usa ka babaeng angkas sa motor nga gidriban sa iyang bana human sila gibanggaan og wing van nga nagkarga og soya sa Davao City. Para sa kumpletong detalye ana mobalita si Chris Quijada sa Radio 5 True FM Davao. Naghapa na sa kalsada kining rider tapad sa ihang motor sa National Highway sa Barangay Ilang, Davao City. Ang ihapong angkas nga babae nalagpot og pila ka metros, nakasuot pa ang backride sa iyang helmet, pero ang iyang usa ka batiis putol na. Gidala ang mga biktima sa tambalanan pero dead on arrival na ang backride. Nahitabo ni ang disgrasya human gibanggaan og wing van ang ilang gisakyang motor adtong Huwebes sa buntag. Ang mga biktima managtiayon di ay. Sa investigasyon, paspas daw kaayo ang dagan sa wing van, maong nabanggaan nila ang motor. Parihas og direksyon ang motor og ang wing van. Gikan sa Tagum City ang wing van og padulong maghatod og soya sa Davao City dihang nahitabo ang disgrasya. Ang motorcycle po is nag-slow down due to traffic congestion. Pero unfortunately hindi po siya napansin ng wing van. So late na po niya napansin, so nabundol po niya sa rear ang motorcycle. Pero giinsister sa driver sa wing van nga disgrasya ang nahitabo. Wala daw siya kabantay nga naa di siya'y nabanggaan. Maayo pasensya ma'am, kaya wala mo na wala mo dili mo daw ako intention yun na inato, kaya mo ko nakita po na sila nagmotor. Mura dito ko nabantayan ang truck ni takilid. Nagpatambal na, padayon pa karon gitambalan sa ospital ang maong rider. Hinuon, nagkasinabot ra ang duha ka habig nga arigluhon na lang ang insidente. Kapatid, para sa 1PH,
Chris Quijada, Radyo 5 True FM Davao. Wala diri sa Pilipinas ang mag-inahang Senadora Loren Legarda ug 1st District Batangas Representative Leandro Leviste. Nibiyahe daw sila pa Hong Kong niadtong August 2 sumala sa National Bureau of Investigation o NBI. Sumala ni NBI Director Melvin Matibag, dili parehas ang flight nilang Legarda ug Leviste via Hong Kong. Pero sa France daw ang final destination nila. Nibiyahe daw silang duha ay pa man gipagawas ang sapina batok ang Leviste niadtong August 3. Hindi po umapil kasi po nagbiyahe umalis po. Magkaiwalay po si Leandro Leviste po umalis po nung August 2 papuntang Hong Kong. Yun po yung kanyang biyahe. Si Senator naman po umalis nung August 2 rin. Magkaiba po na flight via Hong Kong pero ang final destination is France. Gipatawag sa NBI si Leviste bahin sa plano nilang honey trap batok kang Executive Secretary Ralph Recto. Doon na pa'y binugal nga mensahe si Matibag kang Leviste. Ang reaction ko, mag-ingat siya sa biyahe niya. Happy trip sa kanya. 5 ka mga lungon nga naay mga anti-China ug anti-communist messages ang gibilin sa lain-laing lugar sa Metro Manila. Ang usaan ni diha gyud sa atubangan sa Chinese Embassy. Ang ingon sa National Capital Region Police Office, mga lalaking nakamask nga sakay og color gray ug puti nga mga vans ang nagbilin ani gikan alas 2 hangtod alas 4 ganinang kadlawon. Gipangbilin ni diha sa Santa Cruz, Manila, Barangay 54 sa Caloocan City, Barangays South Triangle ug Santa Teresita sa Quezon City ug sa Hilpuyat Avenue sa Makati City. Ang usa ka lungon diha gyud gibutang sa atubangan sa Chinese Embassy sa Makati City nga naay nakasulat nga greedy ug salot. Walay grupo nga niangkon nga maoy nagbuhat ani. Gikondena dayon ni sa Department of Foreign Affairs ug gikonsider nga usa ka security risk. Irresponsable ug walay maayong pamatasan ug dili daw angay i-tolerate. Hinganlan ang gitawag nga pro-China officials. Mauna ang hagit ni Vice President Sara Duterte kang Department of National Defense Secretary Gibo Teodoro sunod sa pahayag sa Secretary nga mag-resign ang mga pabor sa China bahin sa issue sa West Philippine Sea. Matod pa sa bise, lisod maghimo og pahayag kung dili tukion kung kinsa ang mga opisyal nga giingong pabor sa China. Dapat daw nga pasakaan og reklamo og magpakitag ebidensya si Teodoro sa mga gituuhang ni traidor sa nasod. Mahinumdumang nagpatutsadahay sa social media silang 1st District Davao City Representative Pulong Duterte ug Philippine Coast Guard spokesperson for the West Philippine Sea, J. Tariela. Bahin ana nga issue. Siguro para klaro sa lahat ng mga kababayan natin, dapat pangalanan kung sino yung mga officials na tinutukoy niya na nagde-defend sa China over the West Philippine Sea. Bahin pod sa impeachment trial, niingon si VP Sara nga dili na kinahanglan paning samukon kay gubot naman daw ni. Matod pa niya, klaro naman daw ang paglapas sa balaod gikan sa House of Representatives hangtod sa Senate Impeachment Court. I don't think kailangan guluhin ang impeachment. Napaka-klaro naman yung bending the law dyan sa impeachment na yan simula pa sa House of Representatives hanggang sa pagkakaroon ng 2 tao na nakaupo doon sa ano man tawag dyan, stage or rostrum or elevated platform. Hindi na kailangan guluhin ang impeachment dahil magulo na siya sa bending the law. Nihatag po dokumento si VP Sara bahin sa kampanya sa US batok sa International Criminal Court o ICC. Ang ingon sa bise, pwede daw gamiton sa US as example ang kaso ni former President Rodrigo Duterte aron makita nga ang ICC usa ka politically biased nga organisasyon, dili usa ka justice o court of justice. Yung kampanya ng Estados Unidos against the International Criminal Court, hindi ko lang alam
kung abot siya sa pagpapalaya kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Pero definitely, pwedeng gamitin ng Estados Unidos na example yung kaso ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa pagiging isang biased political organization ng ICC at not really a court of justice. Former Senator Antonio Trillanes IV planong i-withdraw ang gipasaka niyang kaso batok sa upat ka mga former bodyguard bagmen nga gitawag og Maleta Boys. Humani sa pagbawi nila sa ilang mga gipasangil batok kang Trillanes nga gisuhulan daw niya og $2 million ang International Criminal Court o ICC. Kaning alegasyon daan ang gidenay ni Trillanes. Gipangkasuhan niya ang 18 bagmen apil ilang abogadong si Attorney Levito Baligod, former Congressman Mike Defensor ug uban pa. Pero kaning upat niingon naman karon nga tanang gipasangil nila kang Trillanes ug ubang mga opisyal nga nakadawat og maletong puno ug kwarta puro bakak. Unya, si Senador Ping Lacson sad ni-insister nga samot ng mas questionable hinuon ang mga alegasyon sa 18 ex-bagmen tungod sa pag-recant sa ilang kauban. Ang ingon pod ni Senador Erwin Tulfo, wala daw siya matingala aning pag-recant sa ex-bagmen. Kapasalamat daw siya nga nahayaga na ang ilang mga una-una. Natagak dayon silang Pinay tennis sensation Alex Ayala ug tennis star Venus Williams sa Canadian Open doubles competition human sila napildi nilang Lyudmila Samsonova ug Mio Kato 4-6, 3-6. Ganin ang buntag dito sa Toronto. Murag nahupas na ang ilang swerte nga nabuhat dito sa Bad Hamburg. Diin sila nakaabot gyud sa quarterfinals. Sa sinugdanan pa lang, galisod na silang Ayala ug Williams batok nilang Samsonova ug Kato 2-0 o 2-love. Nakatabla unta sila 4-all pero naa na sa Russian-Japanese pair ang momentum ug nakuha ang first set. 1-love lead, 6-4. Gidominar nilang Samsonova ug Kato ang duha hangtod sa katapusang set. Hinuon, bisan og natagak na sa Ayala sa doubles, napasiyay 2 ugma sa alas 8 sa buntag, oras dinhi sa Pilipinas, kontra sa American player nga si Katie McNally. Sa laing sporting event pod, maka-proud ang atong Olympian pole vaulter nga si EJ Obiena sa iyang ikaduhang straight gold medals sa Stabhochsprung meeting sa Jochgrim, Germany kagahapon. Nakuha ni EJ ang gold via countback, human niya na-clear ang 5.83 meters sa usa lang ka-attempt. Gilupig ni Obiena ang pambato sa Qatar nga si Saifeldin Abdel Salam nga nakakuha pod sa 5.83 meters pero sa ikatulo nga attempt. Sa miaging buwan nakuha ni EJ ang gold medal sa maog gihapong tournament diha sa Germany. Unya ikapito na niya ni nga gold medal karon lang nga season. Congrats EJ. Parehas kadako sa ulo ang bukol nga niburot sa dughan sa usa ka biker o siklista. Pero bisan pa ana, wala siya muhunong sa pagpedal para lang makapatambal sa iyang sakit. Para mahatag sa ato ang kompletong istorya ana, naakaron si Mobile Journal Iyada Pascual. Mula Samar papuntang Bicol, 9 na araw na nagbisikleta ang isang padre de pamilya para lamang makapagpakonsulta sa kanyang sakit. Nalibot na ng 56 na taong gulang na si Tatay Isidro ang buong Pilipinas sa halos 2 dekadang pagpedal sa bisikleta. Passion daw niya ito at sumasali rin siya sa karera. Pero August 2024, nasangkot siya sa aksidente na bumago sa kanyang buhay. Doon po ma'am nag-umpisa yun, yung isang jeep sa Zamboanga City, nag-overtake sa akin. Kahit po nakapag-preno pa ako, sumalpok pa rin po ako dun sa pinakang likod ng sa likod ng jeep. Kaya po yung kung saan yung may bukol ako sa kaliwang dibdib, doon po yung tumama. Ilang buwan makalipas nito, napansin niya ang mabilis na paglaki ng bukol sa kanyang dibdib, na ngayon yung laki na halos ng kanyang ulo. Dahil sa kawalan ng pera pampagamot, sakay pa rin ang bisikleta, muli siyang pumadyak mula Samar papuntang Bicol. Meron kasing ospital sa Naga na nag-aalok ng libreng CT scan. Hindi pa nila malaman kung anong klaseng bukol ito, kung cancerous o non-cancerous. Kaya ngayon ma'am, kailangan pang i-biopsy. Pero sabi nila,
bago nila i-biopsy. Dahil may nakita mo na para na daw ng mga maliliit na bukol doon sa baga, sa palibot ng baga. Nakita ring may tuberculosis si Tatay Isidro at ito raw muna ang uunahing gamutin sa loob ng 6 na buwan bago i-biopsy ang bukol sa kanyang dibdib. Salamat sa programa niyo kasi nakapanawagan ako na kung sino man po yung pwedeng makakatulong sa akin at magbibigay ng mga financial na tulong. Mga kapatid, ako po si Mobile Journal Yeda Pascual. Hatid ang muka ng balita. Human sayang much talked about cameo sa Itbulaga just recently. The queen of all media is so back. Pero naagyoy pagpakurat ana. Mukhang back via Netflix si Chris Aquino nga chika as in Chief Head of Insights and Content Analysis. With 40 years of experience and with her signature wins and hits, just like the good old days. Ang iyang Netflix stint moabot og 3 ka semana. Who knows, basin og mauna ni ang senyales nga mag full blast na balik si Chrissy sa television sphere. Ang netizens sa usa ka babayi gikan sa Zamboanga del Norte tungod sa iyang acting sa usa ka simulation exercise. Kung siya ra ang tan-awon, makaingon gyud ka nga tinuod nga naay aksidente kay si Ante give sa iyang paghilak. Pero dili ni tinuod mga bay kay kaning gibuhat nila nga simulation exercise part ra di ay ni sa Rescue Olympics. Nagdemo lang di ay sila. Si Anteng naghilak, empleyado sa Mayor's Office sa Salug, Zamboanga del Norte. Matod sa uploader, nangita raman daw sila og tawo nga mo-acting sa usa ka eksena. Diin, usa ka bata ang gitabang kay nahagbong sa usa ka building. Pero wala pud sila nag-expect nga giseryoso di ay sa babayi ang iyang role. Best Actress gyud. Tungod ana, daghan ang nalingaw og ni viral gyud si Ante. Ang video niabot na sa kapin 800,000 views. Hello ninyo, Terencio Husay, gikan sa Bohol og tanang mga Boholanon, Narciso Labora, gikan sa Barili, Cebu, Joy Chris Salang, Telma Monton, Edmundo Quesado, good afternoon kang Gina Abella og tanang OFWs nga gatan-aw nato dire. Palihog ay mig kalimti, i-follow ang One Balita by sa TikTok. Magkuyog na sa taugma para sa usa na pod kapaspas nga pagbalita. Ako si Chiki Verhel, para nini Mobay. Kami ang inyong kapatid sa Public Service 1PH. Teleserbisyo para sa Pilipino.